tinatawag na clarification ng constitutionality o regularity ng tinatawag na pondo sa PhilHealth na transfer from PhilHealth going to National Treasury. So hinihintay yan sa 14. Huwag tayong medyo malilibang-libang dun sa impeachment kasi panlibang lang nila yan, distraction lang sa atin yan, pero hindi po talaga yan ang issue. Ang issue po ngayon na malaki ay yung PhilHealth sa 2025 budget. Anong PhilHealth ba? Kasi dalawang issue ng PhilHealth Una, yung hindi binigyan ng subsidy galing doon sa 2025 budget. Pagkatapos ay yung isang issue naman, yung pag-transfer ng 60 billion from PhilHealth going to National Treasury. So, yung dalawa na yon, yung pag-transfer po ng ng perang 60 billion, yun po ang pinaka concern ngayon at yun ang nagkaroon ng oral argument noon last week. So, kung walang merit yung mga pinagsasabi nitong mga kritiko ng gobyerno, sana hindi na in-entertain yun. Kumbaga, hindi na sana dinala yun. Diba? So madaming dapat pag-usapan ngayon. Kaya nga lang tayo na nadidistract tayo dun sa usaping ganon. Pero ang pinaka talagang usapin din ngayon ay yung nalalapit na eleksyon. Sapagkat malaki po ang epekto noong eleksyon na yan na mangyayari doon sa pulisiya na sinasabi natin na gusto nating ipagpatuloy. Ipagpatuloy in a sense na hindi naman literally na ipagpapatuloy ng dating presidente sa kanya personally, pero ipagpapatuloy po sana noong batas o pulisiya sa pamamagitan po ng ating mga mambabatas. So, ngayon sa 2025 midterm election, isigurado natin na mananalo yung ating mga pambato dyan. Sino ba yan? Yung PDP laban lineup. Kagabi, tinakil na natin kagabi yung about kay Senator Bongo. Diba? Pagkatapos ngayon naman, ipapakilala natin sa siguro kilala naman na ninyo si Congressman Marcoleta. Shout out. Yan, si Carty and Cab. Shout out sa mga ipalista at report ko mga. Okay. So, ano po yan? Kinakailangan po na maipanalo yan. So, kagabi ang tinalakay natin, kumbaga kinampanya natin doon dito online. Magkaroon tayo kaya ng online kampanya, online campaign, 'di ba? Hindi lang sapat na yung tayo ay boboto, dapat ipaalam din natin po sa ating mga kababayan na bakit natin dapat iboto itong PDP lineup. Yung mga atake nila na narrative nila against the PDP, kunwari bakit kasama si Kibuloy, bakit kasama si Philip Salvador, nasagot na po natin yan noong nakaraan. So kung gusto po ninyong malaman yung sagot namin yan, pwede nyo panoorin yung aking mga isinislice na video po. Pagtsagaan nyo na, may mga part 1, part 2, part 3, part 4. Sapagkat ako, hindi naman po ako talagang content creator. Nagla-live lang ako. Kumbaga nakipagkwentuhan lang ako sa mga viewers natin. And for the para sa views at makita nung yung mga pinasasabi ko para mga record. So ini-slice natin yan at pinopost ulit. So puntahan po natin si Marcoleta, Si Marcoleta 2016 pa po ay siya na yung representative po ng Sagip Party List. Siya yung number 1 nominee, tapos alam natin tumakbo siya ng if I'm not mistaken 2022 yata, 'di ba? Tapos umatras siya. Then ngayon ay na uli siya, didiretso po siya. Hygiene, tuloy-tuloy na wala nang atrasan. Kaya nga kagabi, nagkaroon ng isang parang rally, di ba? Ewan ko anong klase rally, pero ang daming tao, kung inyong napasin kung kayong mga taga Metro Manila, diyan sa may batasan along Commonwealth, nakita nyo yung kulay pula, kulay puti, ang daming tao na umattend po dyan. Sinuportahan si Kong Marcoleta. Kaya lang ang tanong ngaya kasi natin is, bakit hindi pumapasok doon sa Magic 12 or sa top 12 ng survey itong si Congressman Marcoleta? Anong nangyayari? Bakit ganon? Kahit aware naman tayo, kahit saan ka pumunta sa Norte, sa Central Luzon,
Di ba? Pumunta ka sa Southern Luzon, even in Visayas and Mindanao, people are aware po about doon sa pagtakbo ni Congressman Marcoleta. And alam naman natin na napakadaming DDS din na talagang sumusuporta po kay Marcoleta. Pero bakit pagdating sa survey, ang baba po niya? Hindi siya pumapasok. Una, question na rin yan kasi yung unang survey, sabi nga niya doon sa kanyang interview dati doon sa isang programa sa Net25, sabi niya doon paano naman anyang masasama ako doon sa survey na yun, hindi nga in-include o isinama yung pangalan niya doon sa mga pamimilian. Diba? Mas may mga tao pang isinama doon na hindi naman kilala at hindi nag-signify na sila'y tatakbo sa pagkasenador o hindi nag-file ng kanilang certificate of candidacy. That's why hindi mo siya talagang makikita. Kaya nga po sinasabi natin, yung survey na yan is for only, ang purpose niyan is mind conditioning. At depende po yan sa komisyon noong nagpapakomisyon noong survey. Ganyan. So, meron ding lumabas, napanood ko siya kagabi yata sa Pulse Asia. Kung yung titingnan ninyo yung SWS survey na sira na yung kanilang credibility ngayon sa pagsusurvey dahil minamanggel nila at dinodoktor yung kanilang mga survey. Wala si Lito Lapid doon, kung hindi ako nagkakamali, nasa number 3 siya. Kasi number 1 si Erwin Tulfo, pangalawa si Tito Soto, tapos pangatlo si Lito Lapid. Merong lumabas po na survey from Pulse Asia kahapon. Si Lito Lapid, wala na siya doon sa sa Magic 12, doon sa top 12. Andun na siya sa isa sa parang mga 14 or 15 na siya. So sino ang nagsasabi ng totoo na survey ngayon? 'Di ba? SWS or Pulse Asia? 'Di ba? False. 'Di ba? Pulse Asia, False Asia. Hindi mo malaman kung Pulse Asia o False Asia, 'di ba? So, wag po kayong maniniwala sa survey kasi ang survey medyo tricky. Tricky po siya, depende sa tanong at depende sa interpretasyon. Katulad po ng survey na ginagawa ng SWS, sinasabi nga po namin ay hindi inilalabas ng SWS yung sample question nila na ginamit doon sa survey na nangunguna si Erwin Tulfo. Ang usual po kasi na ginagamit na tanong sa mga survey ay kung ngayon isasagawa ang halalan sa pagkasenador, sino ang iyong iboboto? Yun po ang usual na tinatanong. At sinasabi yan ng reporter kapag siya po ay nagre-report about dun sa survey. However, this time po, never na nag-mention ang sino mang reporter kung ano po ang sample question. Hi po, Wendy, Ma'am Wendy. Walang sinasabi doon. Kaya ang theory namin, hindi yun ang... Ang theory ko is hindi po yun ang talagang tanong na ginamit. Malamang po ang ginamit na tanong po nila ay ganito. Sino-sino yung mga kilalang tao na tatakbo para sa midterm election ngayong 2025? Yan po exactly ang teorya ko about the question, sample question na ginamit nila doon sa